Sa ngayon ay nasa unang spot ang Gilas sa Group A ng World Cup Asian Qualifiers. Sa ngayon nakaharap ulit tayo sa Guam. Mas maganda na ating matake advantage at kailangan nating masweep ang koponan nila Jericho Cruz. Siguradong magkakaroon ng malaking adjustment itong si Coach EJ Calvo dahil nakita niya na ang system ni Coach Tim Cone. Nagpakita ng respect si Coach Calvo noong nakaraang game at sinabi nito, quality players at puno ng experience ang ating koponan. Kaya kung ano naman daw scoring ang ginagawa ng Guam ay natatapatan itong Gilas Pilipinas. So kailangan daw na mag-regroup ang kanilang team. At the same time ay gusto nilang ma-improve ang kanilang mga learning experience sa Game 1. Sila ay nakalock in and hopefully ay makapag-bounce back at magkaroon ng mas magandang performance sa Game 2. Dagdag naman ni Jonathan Galloway at kanilang nakikita ang laruan ng Gilas sa Pilipinas. At naging batayan ito for how much work na kanilang dapat gugulin itong World Cup Asian Qualifiers. At first time game sa Gilas, ang pinakamalayong narating daw ng Guam at kailangan daw nilang patunayan sila ay fit sa level na ito. Sa kanya rin nanggaling na ang Pilipinas ay physical maglaro. A lot of guys with big names in Asia. Ganyan ang tingin ni Galloway sa ating mga players. Hindi tulad ng iba na pikon kapag nakakalaban o nakakaharap ang ating national team. Pagdating naman sa Pilipinas, although parang home court natin ang Guam sa dami ng Pilipino, itong laro sa Blue Eagle Gym ay siguradong mas exciting at mararamdaman ng Guam ang impact ng napakaraming Filipino fans. Yes, sila ang ating sixth man. Pero hindi pwedeng maging kampante itong Gilas Pilipinas dahil syempre gustong bumawin itong mga Guamanian. Sa Game 2 ay maaaring isabak ang same starters. Pero malaki ang chance ang baguhin ito ni Coach Tim Cone para hindi maging predictable ang ating galaw. Ang nakikita nating changes ay maaaring si AJ Edu ay mag-start para sa Game 2. And yes, obviously ay tila wala tayong problema pagdating sa size. Pero yun lang kulang sa 3-point shooters. Pero actually last game ay maalat tayo sa 3. Pero nagkataon lang na mas maalat ang Guam. Kung titignan ng binitawang 3 ng Guam national team ay doble ito sa 3-point attempt ng Gilas Pilipinas. But imagine kung naipasok nila kahit kalahati ng kanilang 3-point attempt ay maaring meron tayong close game. At kung sakali man na tayo mainit sa 3, malamang hindi lang 41 points ang ating lead dito sa Guam. So yun ang missing sa atin na sana ay ma-improve ng ating koponan. And maaari tayong makakuha ng mga open looks basta magkaroon tayo ng malaking spacing kagaya ng ginagawa ng Korea at Japan. And again, for the rotation ay mas maganda ngayon. Hindi tulad noon na 7 lamang ang ginagamit ni Coach Tim Cone. Mas maganda na lahat ay nakapag-contribute. Hopeful din tayo na magkaroon ng mas mataas sa playing time sila Carl Tamayo at Kevin Kiambao. Yan ang isang bagay na dapat ma-unlock nila coach na ma-utilize at mailabas ang best potential ng ating mga young players.